Ang XRP lawsuit sa pagitan po ng Ripple at ng US Securities and Exchange Commission o SEC ay isa sa pinakamahalagang kaso sa kasaysayan po ng cryptocurrency. Ang resulta nito ay may malaking epekto hindi lamang po kay Ripple kundi pati na rin sa kabuuang crypto industry. Kaya sa deadline na nakatakda po sa January 15, 2025, marami ang nagtataka kung magpapasya bang magpatuloy ang SEC sa kanilang apela o kung hahayaan na lang nitong matapos ang kaso. Ang pagbabago po sa liderato ng SEC, yan sa pangunguna ni Ginoong Paul Atkins, ay nagbibigay po ito ng bagong pag-asa para sa mas malinaw at makatarungang regulasyon para sa crypto market. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin ang ating usapan sa kung ano ang naging hatol sa Ripple lawsuit. Ayan, nito pong July 2023, yan, last year ay nagkaroon po ng desisyon si Judge Analisa Torres na nagbigay po ng bahagyang tagumpay para kay Ripple. Sa hatol ay idineklara na si XRP ay hindi po isang security kapag ibinebenta sa mga retail investors sa pamamagitan po ng exchanges. Ngunit sa institutional sales, ito po ay kinikilala pa rin bilang isang security. Ang hatol na ito ay nagdulot po ng malaking suntok sa argumento ng SEC kung saan ay pinilit po ng SEC na lahat ng benta ng XRP ay dapat saklaw ng mga security regulations. Ngunit hindi pa dito natatapos ang usapan. Sinubukan po ng SEC na maghain ng apela, ngunit nabigo ito sa unang pagkakataon. Kaya't ang tanong ay maghahain pa ba sila ng apela bago po ang January 15 na deadline? O maghihintay na lamang kaya sila ng bagong direksyon sa ilalim ng bagong liderato? Ayan, kasi meron ng bagong chairman ang SEC. Ayan, at na-content po natin yan. At yan po ay si Ginoong Paul Atkins. Ayan, panurin na lamang po ninyo yung kanyang kung paano po siya pinili ni Pangulong Trump na maupo bilang chairman, bilang pamalit yan kay Ginoong Gary Gensler. Ngayon ay ano po ang posibleng maging hakbang ng SEC? Ngayon ngayon ay meron pong bagong chairman ang SEC. Yan, may ilan pong posibilidad na kinakarap ang SEC sa kasong ito. Ayan. Unang-una ay pwede po silang maghain ng apela. Ayan, maaari pong patuloy na maghain ng apela ang SEC sa korte bago ang deadline. Kaya kung magpapatuloy po sila, ang laban na ito ay maaring humaba pa at magdulot ng higit pang kawalang katiyakan sa crypto market. Yan. Yan po ang isa sa mga posibilidad na maaring gawin ng SEC. Pangalawa ay ang humingi ng extension. Ang SEC po ay may opsyon na humingi ng dagdag na 30 days upang maghain ng apela. Ayon po kay Attorney Jeremy Hogan, maaari pong pumayag ang Ripple sa extension na ito bilang pagpapakita ng magandang loob. Ayan. Ang pangatlo ay sa ilalim po ng bagong liderato ni Ginoong Paul Atkins ay posible pong baguhin ng SEC ang kanilang estratehiya. Maaring iurong na lamang ang kaso at magbigay daan sa mas makatarungang regulasyon sa crypto market. Kaya yan po yung pangatlong posibilidad po na ito, yung talagang inaasahan ng buong crypto market. Yan, lalong-lalo na ang community ni XRP. Yan po ulit yung iurong na lang
ni Ginoong Paul Atkins. Ayan, ang kaso na ito. Kaya yan yung inaasahan ng karamihan. Ngayon ay ano nga ba ang papel ni Ginoong Paul Atkins sa kinabukasan ng SEC? Ayan. Si Ginoong Paul Atkins, ang bagong chairman ng SEC, ay kilala po siya sa kanyang progresibong pananaw sa regulasyon ng cryptocurrencies. Sa kanyang sa kanyang karir bilang dating SEC commissioner, ay madalas po niyang binibigyang diin ang pangangailangan ng balancing regulasyon na nagpuprotekta sa mga investors ngunit hindi nakakasakal sa innovation. Ayon po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, si Ginoong Atkins ay isang outstanding choice para sa SEC. Umaasa siya na sa pamumuno ni Ginoong Atkins, mawawakasan na po ang tila prohibition era para sa crypto, kung saan ang regulasyon ay masyadong mahigpit at hindi malinaw. Kaya ang lideratong ito ay maaring magbigay ng bagong pananaw sa kaso ni XRP at sa kabuuang industriya. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng XRP lawsuit para sa crypto market. Yan, unang maaring epekto nito ay ang regulatory clarity. Ang resulta po ng kaso ay magbibigay po ng linaw kung paano po ituturing ng SEC ang iba pang mga cryptocurrencies. Kapag tuluyan pong naipanalo ng Ripple ang kaso, magiging precedent ito para sa iba pang crypto companies na dumaan sa regulatory hurdles. Yan. Pangalawa ay ang investor confidence. Kapag naging positibo po ang resulta para kay Ripple, maaring tumaas ang kumpiyansa ng mga investors sa crypto market. Magiging mas bukas po sila sa pag-invest, lalo na sa mga altcoins tulad ni XRP. At ang pangatlo ay ang galaw ng market. Ang tagumpay po sa kaso ay posibleng magdulot po ito ng bull run sa presyo ni XRP, habang ang kabiguan naman ay maaring magdulot ng pagbaba sa halaga nito. Ngayon ay ano naman po ang maaring implikasyon nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Yan, ang kaso po ni XRP ay isang mahalagang tagapagpahiwatig kung paano po haharapin ng mga regulator ang mga cryptocurrencies sa hinaharap. Kaya meron po tayong ilang mga posibleng maging epekto nito para sa atin. Yan, magkakaroon po ng mas malinaw na regulasyon. Kung magbibigay po ang kaso ng malinaw na pamantayan sa regulasyon, mas magiging tiwala po ang mga Pilipino na mag-invest sa mga crypto assets tulad ni XRP. Yan. Pangalawa ay ang pagkakataon po na umangat ang presyo. Kung mananalo po ang Ripple, maaari pong tumaas ang presyo ni XRP. Ito ay magandang balita para sa mga Pinoy na nag-hold ng XRP o planong bumili habang mababa pa ang presyo nito. At ang panghuli ay ang mas malawak na adoption. Kapag naging mas bukas po ang regulasyon, maaring maging mas accessible ang crypto para sa mga Pilipino, lalo na ang mga gumagamit or users ng blockchain para sa remittance at peer-to-peer transactions. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang XRP lawsuit ay hindi lamang usapin ng Ripple laban kay SEC. Ito po ay laban para sa buong crypto industry. Ang kasalukuyang sistema ng regulasyon ay tila hindi po nakasalalay sa bilis ng teknolohiya. Kaya't mahalaga po ang lideratong tulad ni Ginoong Paul Atkins na nagbibigay pansin sa balancing regulasyon. Bilang isang crypto enthusiast, naniniwala akong ang kaso ay maaaring maging turning point para sa mas malinaw at mas patas na regulasyon, hindi lamang sa bansang Amerika kundi sa buong mundo. Para sa mga Pinoy, ito ay pagkakataon upang mas maintindihan po natin ang potensyal ng crypto habang nagiging maingat pa rin sa mga posibleng panganib o risk. Ayan. Habang papalapit po ang January 15, 2025 na deadline, patuloy po ang espekulasyon kung ano ang susunod na hakbang ng SEC. Sa kabila ng kawalang katiyakan,
Ang Ripple lawsuit ay nagbibigay po ng pagkakataon para sa crypto community na itulak ang mas malinaw at makatarungang regulasyon. Para sa mga Pinoy, ito po ay isa ring paalala sa mundo ng crypto. Mahalaga po ang tamang kaalaman at maingat na pagdidesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.